Dying to be reunited. D. I'm dying to be reunited. In my soul I'm excited. I'm dying to be reunited with the one who's always known me. I'm dying to be reunited. In my soul I'm excited. I'm dying to be reunited with the one who's always known me. I'm dying to be reunited. In my soul I'm excited. I'm dying to be reunited with the one who's always known me. Always inside of me there was a deep that was calling, but there never was a deep to respond. When my heart began searching, I didn't know what for, until the day he came, until he called my name. No, I can never, ever be the same. Lord, I'm dying to be reunited. In my soul I'm excited. I'm dying to be reunited with the one who's always known me. I'm dying to be reunited. In my soul I'm excited. I'm dying to be reunited with the one who's always known me. Looking for a change in the inside that will manifest on the outside. Oh, I'm looking for a change in the inside that will manifest on the outside. Body change in a twinkling of an eye. Lord, I'm dying to be reunited. In my soul I'm excited. I'm dying to be reunited with the one who's always known me. I'm dying to be reunited. In my soul I'm excited. I'm dying to be reunited with the one who's always known me. To God be the glory. Amen. Praise God. Amen. Dapat yan po ang ating makita sa ating mukha. No? Tayo po makitaan ng kasiglahan at pag-aasam. At talagang gusto natin ma-reunite, no, sa ating pong Panginoon. Amen. Sana po ganito ang ating mga panalangin. So sa oras pong ito, mga kapatid, ay dadako po tayo ng mabilis na mabilis para sa ating pong offering. At nais kong tawagin ang ating kapatid si Brother Mauro habang hinahanda po yung I could never praise Him enough. Amen. Sige, pikit natin yung mga mata bilang paggalang sa salita ng Panginoon sa magitan ng offering. O God, Lord Jesus, muli Panginoon, salamat muli Lord na narito kami sa bahay-sambahan upang pasalamatan ka Lord, parangalan ka sa aming buhay, aming kalakasan Panginoon. O
O God, na taglay namin, kinikilala namin, Lord, na ito yung iningatan ng iyong biyaya. Patuloy mo kaming, O God, inaalalayan, Panginoon, ng iyong kagandahang loob, Lord. Kaya muli, narito po, Lord, ang bawat isa, magkakaloob po, Lord, ng iyong mga blessing na, O God, pinagkatiwala mo sa bawat isa, Panginoon. O God, lingapin mo, Panginoon, sa pamagitan ng iyong biyaya, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ang aming handog ay nakakalugod sa iyong paningin, Panginoon. O God, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa mga handog na ito. Ikaw ang magbalik, Panginoon, ng higit sa inasahan ng bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo ang mga hanap buhay, Panginoon. O God, ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Mga trabaho, Panginoon. Ikaw, Lord, ang mag-bless sa bawat isa, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ito'y magkakalakip-lakip sa aming paglilingkod sa iyo, Ama. O God, alang-alang sa iyong kapurihan, Panginoon. Salamat sa iyong, O God, kagandahang loob na patuloy, Lord, na umaalalay sa, O God, bawat isa, Panginoon. Pinupuri ka namin sa mga kaloob na ito. O God, mauwi siyo ang karangalan, katastasang pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Lord Jesus Christ. Amen. Mami tayo naman ng masaya. Yan, chorus lang. For the cross of Calvary, I can never thank Him enough. Salvation full and free, I can never do anything to deserve such perfect love. Over everything is done, I could never praise Him enough. I could never praise Him enough. For the cross of Calvary, I could never thank Him enough. Salvation full and free, I could never do anything, oh, to deserve such perfect love. Oh, for everything is done, I could never praise Him enough. Isa pa, hallelujah. Praise Him enough. For the cross of Calvary, I could never thank Him enough. For salvation full and free, I could never do anything to deserve such perfect love. For everything is done, I could never praise Him enough. Amen. Praise God. Alam niyo ba na hindi natin kayang tapatan? Nagpagpurit, pagpasalamat ang biyaya ng Diyos para sa bawat isa. Amen. Kahit ho, dapat sana tayo lang ang ipapako sa krus. Isipin nyo, pwede nyo sana bayaran ang kaligtasan nyo sa magitan ng pagpapamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Pwede kayo ipako doon, pero inako na ni Jesus ang lahat-lahat para sa atin. Amen. Salamat po sa kabutihan niya. At alam natin, sabi ng Biblia, hindi natin mauunahan ng Diyos sa pagbibigay dahil siya ang una nagbigay para sa bawat isa sa atin. So sa oras pong ito, mga kapatid, inaalala po sa araw na ito ang ika-72 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. At na kung saan ay, matindi pala ang naging buhay ng mga unang, nung panahon ng World War II, ha? Dahil halos sa libu-libo ang namatay sa kanila. At tayon po sa kasaysayan, ganitong araw mismo ng buwang ito, petsang ito na mula po sa Bataan ay marami pong mga Pilipino ang naglakbay. Mula sa Bataan, nilakad doon nila hanggang Kapastarlak. At marami hong mga nakatakas din naman. Ako, kung may English ko sana ito kay Brother ano eh. At totoo po niya, talagang marami nakatakas din. Dahil pag nakakalingat daw po yung mga Hapon, tumatakas. Yung iba naman po ay pinagkaitan ng pagkain. Kaya marami din namatay sa kanila. At marami hong namatay na Amerikano at mga Pilipino. At ito nga po, kanina po ay ayon po sa balita, ay inalala din po yan ng ating pong Pangulo ng Pilipinas. Kasama po ang ilang tawag ito, mga embahado ng ng Japan at ng Amerikano po. At sila po yun humingi ng sorry sa nangyayari pong yun. Matindi pong paglalakbay at iniisip ko, ganun din po minsan ang paglalakbay sa buhay na ito. Men, sa paglalakbay natin sa buhay na ito, marami pong mga kagipitan,
Sa buhay na natin, parang gusto natin ma-discourage na, no? Pero dapat hindi tayo mag-give up, men. At hindi po tayo dapat sumuko, men, sa buhay nito. Dapat patuloy tayo nagtatagumpay dahil alam natin tayo binigyan ng pagkatagumpay ng ating Panginoon. Hindi sa ating sariling lakas, kundi sa lakas ng ating Panginoon. Nako, baka maunahan ko ating pastor sa pangangaral. Ganyan pa man po mga kapatid, ay ako yung pong, bago po natin sige, basahin mo natin ang mga ilang announcement kung nariyan. So habang pina-flash po yung announcement, ay pinaalala ko po sa susunod na Miyerkules po ay wala po tayong gawain. So baka magpunta ho kayo rito. Wala po, sarado po ang church po natin sa araw na yon. At mag-resume po tayo ng gawain sa sunod na linggo po. So sa linggo may gawain tayo. Entonces sa Miyerkules ay wala po tayong gawain. Susunod na Miyerkules sa April 16. Okay. So anong mga announcement? Welcome po natin ang ating mga bisita ngayon para mapalagay po sila. Invited po ng mga Dumanon family. Si Merlita Siervo. Saan po siya nakaupo? God bless you, Sister Merlita. Welcome ka sa gawain ng Panginoon. Sa linggo may gawain. Sana po makita ka namin at makasama po namin. Amen. God bless you. At announcement, sa linggo po ay April 13 on Sunday School PTA meeting after the service. Na-move yung kanilang meeting. Dapat sa linggo po yan. Na-move po ito. At pinapaalala po sa lahat ng Sunday School PTA meeting po para sa lahat after the service. At ganun din po sa April 16 and 19, next Wednesday po ay tuloy na po ang Believers Youth Camp 2014 at napakadaling tandaan lugar dahil sa Cavite State University, Indang, Cavite. Tandaan nyo na salitang Indang, parang si Sister Indang, kaya madaling mahanap po yan. Pinapaalala po yung registration fee na may halaga pong 750. Ang transportation po naman ay 100. At sinabi po ito na optional po yan dahil po may mga sasakyan naman iba. Okay, makipag-ugnayan lang po kayo para masettle po ang iyong pagbabayad sa iyong mga group leaders sa mga kabataan po yan. Okay, ito po ang kanilang tema, ang influence. At inaasahan po na kayo maparoon sa mga kabataan at ang kanilang pong camp speaker, si Brother Bill Herzberger ng Estados Unidos at kasama pong ilang mga Pilipino ministro, Herzberger. Dali rin tandaan. Okay. Okay na yun. At sa May 10 ay ang Sunday School Department po ay magdadaos ng kanilang anniversary sa magitan po ng Sport Fest. At tama-tama sa summer. Pero bago po yan ay sa May 6 po ay mauna po ang aming gawain. Pakitala po na lang dyan. Ang aming pong Men's Department Fellowship overnight. Ang aming tema po ay pagpapatuloy po ng 5th, 6th, and 7th seal. At ang ating naatasan po dyan ay ang makapatid natin si Brother Ogie Enriquez. Paalala po yan sa mga kalalakihan. Okay, kung wala na, ay mayroon pong mga ilang nakarehistrong mga pananalangin po rito sa aking talaan. So makapapansin niyo po ang ilang setting sa ating gawain. Bumalik na sa kanyang kinaupuan si Sister Gracia o Sister Grace. At samantala, ang mga kabataan naman ay nasa gawing aking kaliwa. At sa aking kawan na ibabalik po ang mga kababaihan. Naku, gustong-gusto ni Sister Lourdes to dahil nahihirapan daw siya sa gawing ito at nahihilo-hilo. Kaya tamang-tama. At alam niyo, totoo po niyan ay pinag-aaralan po natin talaga yung tamang setting. Sa lugar na ito, minsan parang trial and error lang ginagawa natin. So, huwag kayong magtaka. Minsan, ibang kulay ang charts natin dahil trial and error nga eh. So, ganun po mga kapatid. Hanggat maaari, pinag-iigi po natin ating paglilingkod para sa kapatiran at sa kagiginhawa po ng ating buhay-buhay. So, ngayon po ay pinag-aaralan po natin yan at gusto natin mapaigi ang lahat-lahat. So, binabati po natin lahat na naka-online. Speaking of online, sa ating mga kapatid na nandiyan po sa iba't ibang dako ng bansa, saan man kayong lupalop ng mundo, ay binabati po namin kayo, lalo po ang ating mga kapatid natin naka-online streaming. At mga kapatid natin tumutulong talaga, Brother Micah, sa ating live streaming. So, pinapaalala po natin, kung may gusto kayo may burden sa ating gawain, tuloy rin po ang paghingi natin ng ayuda sa ating pong gawain po sa ating live streaming. May mga kapatid po tayo nagpe-pledges po yan. Dahil para sa kaalaman po ng lahat, nagbabayad din po tayo sa ating live streaming. Hindi po libre yan. So, makipag-ugnayan po na kayo kila Brother Micah
at para higit pong mapaigi po natin ang ating paglilingkod sa ating live broadcasting sa ating pong gawain sa lugar ng Elect Bride Assembly. So, ganun din po mga kapatid ay patuloy po nating humihingi ng panalangin ang ating kapatid na si Brother Errol de Borja at medyo sumasakit-sakit ang kanyang tuhod, ang kanyang paa. So pagpanalangin po natin ang ating kapatid si Brother Errol. So alalahan din po natin ang ating mga gawain ang ating bagong bukas na gawain sa Barak at sa Cavite at ang ating gawain na bagong bubuksan yata sa Barracks. Kung di ka magkakamali ay sa bandang Tagig, na manlilipat at pagkatapos yata ng youth camp ay maaaring magsimula na muli ang mga gawain po sa dakong yun sa pangunguna po ng Value Family. So humihingi din po ng panalangin ang Lorente family dahil malapit na rin pong umuwi po sila at nawa po ay ang hiling po nila ay hindi maging komplikado lalo po sa trabaho ni Brother Edgar Lorente ang kanya pong pag-resign dahil huli niya trabaho niya po ay May 25 samantala si Joanna naman ay May 5. So malapit na rin po silang umuwi at makasama natin sa ating gawain at welcome po natin sila. Amen sa oras pong ito. So without further ado, ay wala na po ako masabi at wala na rin po tayong ma-announce po rito. Bibigyan po natin ng mas maaga sa ating pastor. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tayo po lahat ngayon ay tatayo na. Sino bang masaya sa oras pong ito mga kapatid? Amen. Sana po laging masaya ang inyong mga mukha mo sa ating Panginoon. Hindi po bawal maging masaya. Hindi po bawal ang umiti, amen, sa ating Panginoon. Amen. At maligaya tayong naglilingkod at meron tayong kagalakan sa Panginoon na naglilingkod sapagkat pinagtatagumpay niya tayo. Minsan parang gusto ko nang give up, no? May mga ilang nakaka-discourage po na mga puna po sa akin. Parang ayoko na mag-MC. Hindi mo yata ako binabayaran dito pero dapat hindi tayo mag-give up, no? Marami discouragement. Gaya ng sabi nating pastor, sabi niya kung makikinig ako sa mga komentaryo ng iba, baka hindi na mag-preach ang ating pastor. Pero talagang kasama po sa buhay yung mga komento. May mga tao talaga na hindi ka gusto, pero may mga tao naman na gustong gusto ka. Dapat ganoon maging panuntunan sa buhay nito. Hindi natin mapiplease ang bawat isa, but pwede nating ma-please, amen, ang ating Panginoon sa buhay na ito. Amen. Salamat po sa Panginoon sa kumpletong gawain binigay niya sa atin ngayon. Napakarami po natin. Tama-tama po sa huling gawain natin ng Miyerkules sa araw pong ito. You are my strength. Amen. Siya pong ating kalakasan. Siya ang ating pagkatagumpay. Siya ang kailangan natin sa buhay na ito habang tayo naglilingkod. Sa ating sarili, hindi natin kaya yan. But ang Diyos po nakakakuha ng kalakasan. Kuko tayo, aamo tayo. Hingi tayo aalalay tayo sa kanyang kagandahang loob. Amen. Hallelujah. Habang hinuhudya ta ating pastor. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious food. Lord, to keep up, I be a fool. You are my all in all. You fill my cup. You are my all in all. Oh Jesus, Lamb of God, worthy
listen, verse 1, verse 1. You are my strength. Jesus, yes, Lord, Lamb of God, worthy is your name. Hallelujah. Oh, worthy is your name. Worthy. Hallelujah, Jesus. Tayo natin magsiko ama namin. Malapit kami muli sa trono ng awa mo nang may lubos na paggalang at pagpapasakop at pagpapasalamat dahil Panginoon muli may pagkakataon kami para makipagniig sa iyo, makakuha ng kalakasan. Lord, malinis sa anumang bahid ng sanglibutan, mapaalalahanan, makatanggap ng pahayag mula sa iyo, Ama. Lord, napakarami pong mga tao, hindi nila gustong mag-miss, Panginoon, sa kanilang trabaho ng isang araw dahil napakalaki ng mawawala sa kanilang palagay. Lalo na po, Panginoon, tulad ng araw na ito, holiday, ang iba ay magbibigay ng, Lord, double pay at triple pay, ano pa, Panginoon. Ngunit, Panginoon, kami bilang mga anak mo, higit dyan ang aming tingin, higit sa pinansyal o pisikal o material na bagay ang nawawala sa amin kapag hindi kami nakakaparito. Umulan, umaraw, bumagyo, Panginoon, malungkot man kami o masaya, may pakikipagbakaw, wala. Lord, ayaw naming mawala. Pagtitipon, Lord. And how happy we are that we are here. Kaya po, Panginoon, na iyo pong i-reward ang mga anak mo na naparito ng buong kagalakan. Ito ang kanilang kasiyahan, ito ang kanilang sigla. Pinananabikan nila, Panginoon, ang gawain ito. And that's how we want to come, Lord. Ay tayo ipakita sa iyo, mahalaga sa amin ang bawat sandali ng pagtitipong katulad nito, Ma. Lalo pat nakikita namin napakalapit na ng iyong pagbabalik. Linisin mo kami, patawarin mo aming mga pagkukulang. Tawarin mo aming sala, anumang anyo ng sanlibutan na nakaapekto sa amin. Lord, alisin mo po, Panginoon, sa gabing ito. Gawin mo kaming mabangong samyo, Lord, ang aming pananambahan sa iyo, ang aming pagsasama-sama. Nang sa ganun, Panginoon, malugod kang kumilos sa aming kalagitnaan at katagpuin naman ang mga pangailangan na aming itinaas sa iyo at aming pinipresenta sa iyo sa gabing ito, Ama. Tulungan mo ang iyong lingkod. I come again, Lord, before your throne of mercy para sa paglilingkod sa iyong mga anak. Para sa iyong kapurihan. Ito po aking dalangin. Pagpalayan mo, hindi lang po itong visible audience, kundi ang invisible audience sa iba't ibang dako ng mundo na manonood sa aming gawain, Panginoon. Bless them bountifully, we pray. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Habang nakatayo tayo, buksan natin ating mga Biblia sa 1 John chapter 5, verses 1 to 4. 1 John chapter 5, verses 1 to 4. Amen. Sama natin sa prayer ang nalalapit na youth camp. At marahil meron pong
ilan sa inyo na nagnanais na mag-sponsor ng bata, binigyan kayo ng burden ng Panginoon. Alam niyo maraming nangangailangan. Marahil may mga batang gusto sumama pero wala silang pambayad ng registration. The Lord has spoken to you. Marahil gusto niyo sponsor kahit isang bata o kahit kalahati lang ng registration ng bata. Yan po ay welcome lahat. Amen. Kung meron po kayong ganun leading, makipag-coordinate lang kayo sa youth leader natin, Brother Micah, para po doon. Okay? So, hanggang sa Sunday ay kukolekta pa rin sila. So kayo po ay welcome na tumulong sa ating mga kabataan. Verse 1, 1 John chapter 5. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. And everyone that loveth him that begat, loveth him also that is begotten of him. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandments. Sa ibang salita, ang sinasabi dito ni John ay kapag inaangkin nyo na kayo ay nagmamahal sa Diyos, pagkatapos ay hindi naman kayo sumusunod sa Kanyang utos, abay may problema sa inyong patutuo. Okay, dahil ang pag-ibig daw sa mga anak ng Diyos at pag-ibig sa Kanya, amen, ay merong katuwang na pagsunod sa Kanyang mga utos. Verse 3. For this is the love of God, that we keep His commandments. Iyon. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos na ating sinusunod ang Kanyang mga utos. And His commandments are not grievous. Hindi mabigat para sa mga tunay na isinilang na muli ng Espiritu ng Diyos na sumunod sa Kanyang mga utos. Hindi mabigat ang mga utos ng Diyos. Verse 4, for whatsoever is born of God, that's the key. If you're not born of God, amen, may hirapan nga sumunod, magiging mabigat sa iyo. But whatsoever is born of God overcometh the world. So hindi lang yung susi para makasunod ka, kundi susi yun para ikaw ay makapanagumpay. If you are really born again, amen, then you can overcome the world. And this is the victory that overcometh the world, even our long hair. Yung masabi dyan? Our Elect Bright Assembly Church. Yung ba sabi niyan? This is the victory that overcometh the world, even our long dresses. Yung ba sabi niyan? No. Even our faith. Yun ang tunay na tagumpay natin. Hindi dahil sa panlabas na ating itsura o anyo, kundi yung tunay na pananampalataya na galing sa kapayagan ng Diyos. Dahil isinilang ka muli, yun ang nagbibigay sa iyo ng tagumpay. Amen. May the Lord add His blessings to the reading of the Word. Amen. Mari tayo magsiupo ngayong gabi. Nakakatuwang makita na napakaraming nagsiparito para sa ating prayer meeting. And ito ba'y dahil sa holiday ngayon? Well, marahil isa sa dahilan. Pero kahit po ng mga nakaraang mga Miyerkules, napapansin ko ang maraming tao na nagsisipagdalo. Amen. At appreciate you for that. Amen. At hindi kayo nagkamali. Hindi kayo nag-aaksaya ng panahon, nag-aaksaya ng Miyerkules ng gabi pag kayo pumaparito para sa ating prayer meeting. Amen. Hindi kayo malulugi sa pagparito. Amen. Kapag dumarating ang ating araw ng panalangin. Alright. Gusto ko mamagatan ng mensahe ng overcoming the world. Overcoming the world. Importante na maintindihan natin muna what the world really is. How can you overcome something that you don't know? Diba? We always say, you know, I'm an overcomer, I overcome the world. But what is the world? What really is the world? That's the question. Kasi baka meron kang maling pakahulugan sa world eh. Kaya hindi ka tuloy makapanagumpay talaga sa sanglibutan. Because to some, the world means whiskey, alak, o siguro make-up. Sa kanila, yun ang kinukonsulti nila sa sanglibutan. Pagka ikaw ay nakikipagkaibigan sa mga taga-sanglibutan at ikaw ay na-nightclub, and that's the world. But you know, the world, the word world, napakalawak ng sakop nito.
Amen. Hindi porket nakapag-overcome ka na sa makeup at maiksing pananamit, ay nakapag-overcome ka na sa world. Naintindihan niyo ako? Maaring yun ay bahagi ng world, pero, amen, napakalawak nito para sabihin mo kagad that I've overcome the world, samantalang yung malilit na bagay na yun lamang ang napagtagumpayan mo. Kung ikaw ay magtagumpay dyan, pagkatapos ay nilalampaso ka naman sa ibang aspeto ng sanglibutan, you haven't overcome the world. Naintindihan nyo? So, titignan natin, what really is overcoming the world? Kaya yun ang title ng ating mensahe ngayong gabi. Alright, sabi dito, siya na isinilang na muli, sa madaling salita, yung binasa natin, ang tunay na nagtatagumpay sa sanglibutan. Alright? Dahil yung isinilang na muli, para sa kanya, hindi mabigat ang mga utos ng Diyos. Alright? His commandments are not grievous to them who are really born again. Yun, di ba? Kaya pala mabigat ito sa iba, dahil hindi sila born again. Hindi naman mabigat eh. Isipin niyo ito. Mabigat ba sa isang makasalanan ang mamuhay ng makasalanan? Di ba? Paano nagagawa ng isang unbeliever, unsaved, na mamuhay ng isang makasalanang pamumuhay? At pagkatapos mag-enjoy doon sa kanyang pamumuhay. At hindi siya nahihirapan, walang struggle sa kanya. Bakit? Kasi isinilang siya na merong nature ng sanlibutan. Intindihan nyo? Nakita na ba kayo ng mga unbeliever nang sabi, napakahirap maging makasalanan, ayoko na. Nakita na ba kayo ng lasenggo nang sabi, ayoko na, darating na naman yung mga barkada ko, ayoko na kasi nahihirapan na ako uminom. Ayoko nang makita sila ulit kasi pinipilit ko lang aking sarili. Lokohin mo sarili. Lokohin mo, lelang mo. Excuse the expression. They love to do it. Diba? Hindi mahirap sa kanila yung mamuhay ng isang makasalanang pamumuhay because they are sinners to begin with. They are not born again. Amen? Kayo mga dating mga lasenggo, sabihin nyo sa akin, di ba kayo nag-enjoy sa pag-inom ng alak? Yoy. Diba? Kayo pa bumibida madalas sa kwentuhan eh. Diba? Eh pagka kayo sinundo ng asawa nyo, nangaaway pa kayo eh. Bakit? Because you enjoy it. You're enjoying it. Amen? It's a pleasure to you. Diba? Hindi ka nakikipagbuno. Amen na, ayoko na ng alak, samantalang makasalanan ka at ang nature mo ay lasenggo ka, hindi ka nag-struggle sa alak. You love it. Diba? Yung mga party goers dyan dati, diba? Hindi nyo ba in-enjoy yung mag-disco? Enjoy na enjoy kayo. Hindi ka ilangan paalalahanan. Oo, sa ganitong meron tayong, abay kayo pa nagtatanong, kailan ba sunod na labas natin? Diba? Kailan ba ang susunod na gimmick natin? Diba? Ililista mo na sa kalendaryo mo yun kasi pinananabikan mo yung mga ganong sandali ng buhay mo because you were a sinner. Amen? And you love doing sins. Things that are contrary to the word of the Lord. Amen? Kung ang mga Kristiyano lang sana ay nag-enjoy, katulad ng pag-enjoy ng makasalanan sa paggawa ng kasalanan, amen, sa paglilingkod sa ating Panginoon, amen, siguro napakasaya ng ating church. Saka nung nag-enjoy lang kayo, kung paano nag-enjoy yung makasalanan, naintindihan niyo ba ako? Sa kanilang mga kasalanan at mga kabuktutan na ginagawa, amen, kung nag-enjoy lang kayo sa gawain, tulad nila. At dapat sana ay ganun. Ayun ang sinasabi ng kasulatan. Dahil kung ikaw ay sinilang ng ating Panginoong Jesucristo, sinilang ng salita ng Diyos, ikaw ay pumasok sa isang daigdig na merong kakaibang nature. Iba na ang hilig mo, iba na ang gusto mo, iba na ang katangian mo. Amen. Kung naghihintay sila ng weekend para gumimik, naghihintay ka ng weekend para mag-service. Hallelujah! Why? Nagkaroon na ng pagbabago ang iyong nature. Amen, yun na ang ligaya mo ngayon. Hindi mahirap magtaas ng kamay. Hindi mahirap mag-amen. Amen, hindi mahirap manalangin. Kung talagang tunay na isinilang ka muli, hindi mahirap magbasa ng Biblia.
Dahil meron kang nature na panloob, kung bibigyan mo lang ng puwang sa sarili mo, kung bibigyan mo lang ng higit na priority yung panloob na nature na yon, hindi magiging mahirap ang mga pinag-uutos ng Diyos sa iyo. It will not be grievous. Amen. Kung ikaw ay tunay na isinilang na muli because you would have the nature of God. Amen. At ang nature ni Lord sumunod sa salita sa kanyang sariling salita. Di ba ganun lang yun eh. It will not be a struggle magpahaba ng buhok. It will not be a struggle na magdamit ng maayos. It will not be a struggle to forgive. It will not be a struggle, amen, be cheerful and be joyful. Ngayon makikita natin ang lawak ng spectrum ng sanglibutan at tignan natin kung talagang tayo mananagumpay na ng sanglibutan. Okay, tignan natin kung paano dinefine ni Brother Branham ang sanglibutan sa God's power to transform. Ang sabi niya, now the word there is not earth. Talking about the world. Alright? The word there is not earth. Yung salitang ginamit daw doon ay hindi mundo, kundi world. It's a Greek word. Alright? It's a Greek word is cosmos. Means the world's order. If we love, ito na, alright? The fashions of the earth, the world, if we love the trend of the day, if we think this is a wonderful time, we have all these things, diba? It's a wonderful time, it's a very techy age, diba? And we have all these gadgets. Alright, remember, ang punong kahoy na pinartake ni Eva at Adan dun sa garden ay tree of knowledge of good and evil. Alright. Sinasabi ko ba, wag na kayong mangarap na magkaroon ng tablet? O kaya ng cellular na Android naman? At touchscreen na? Diba? Merong buting may dudulot yun, pero kaingat kayo dyan. Diba? Dahil sabi, yan ay bunga ng punong kahoy ng mabuti at masama. Kumbaga, na-trap tayo sa isang kondisyon, sa isang kalagayan, na kailangan natin gamitin itong mga bagay na ito para makasabay tayo sa communication. Para makasabay tayo sa pag-alam ng mga bagong balita at lahat. Ano bang nangyayari na sa sanglibutan? Para makakonekta tayo sa mga mahal natin sa buhay sa kabilang bahagi ng mundo. Pero make sure na kayo ay gumagamit lamang nitong mga gadget na ito para dun sa mga layunin yun at hindi kayo nadadaya na pinagamit kayo ng konti sa mabuting paraan pagkatapos kayo ay nilalampaso ng kaaway sa pamamagitan ng the same gadget para pakainin ng lahat ng klase ng masasamang kaisipan para turuan, impluwensyahan ng mga kalaswaan at ng mga, mga maling bagay, amen, na dumadaan dyan sa kaparehong gadget na yan. Alright. Now, dyan papasok yung pagiging born again nyo. If you are born of God, of the Spirit of God, amen, you don't have the desire for the things of the world anymore. Magagawa mong salain kung ano yung mapakikinabangan mo dyan sa mga bagay ng sanglibutan na yan na nasa atin ngayon. Right, so sabi niya, that's cosmos, that's the world. Amen. The world, if we love the trend of the day, if we think this is a wonderful time, we have all these things. If you think that it's because your thinking is wrong, it is perverted by the devil. For if you love the world's order and the things of this present world, it's because the love of God is not even in you. Remember that. Oh God, look what we're looking into. Alright, ang sinasabi niya, ang sanglibutan ay world order. Ito yung kaayusan ng kasalukuyang daigdig na kinikilusan nyo. Ibig sabihin nun, merong structure yan. At ang structure na yon ay dinisenyo ni Satanas mismo. Because he is the prince of the power of the air. He is the God of this present evil world.
Di ba? Kung siya ang Diyos, kung siya ang Panginoon, kung siya ang prinsipe ng hangin, amen, then kokontrolin niya ang lahat ng nangyayari sa mundong ito. Intindihan nyo? Yung kaayusan sa politika, yung kaayusan sa edukasyon. Intindihan nyo? Yung kaayusan maging sa religious realm. Amen. Ang mga reliyon, ang mga iglesia, amen, na hindi tunay na nakakonekta sa revealed word, amen, ay nasa ilalim pa rin ng banner ng world. At sabi nga sa Biblia, kahit nga yung mga iglesia ngayon, may mga tao nga na sumasamba, amen, sa Diyos, pero ang totoo, hindi nila alam ang tinasamba nila ay si Satanas. Amen? Why? Because they are caught in the world. The world order. Amen? Yung takbo ng pag-iisip ng sanglibutan. Di ba? Yung values nila. Naintindihan niyo ba ako? Sana susundan niyo ako. Kung ano yung sinasabi nilang nararapat at hindi nararapat. Kayo ba'y sumusunod sa standard ng sanglibutan? That's the world. Kita nyo, hindi lang ito sigarilyo. Masyadong maliit ang tingin nyo sa sanglibutan. Kung yun lang ang tingin nyo, sigarilyo o alak o maiksing damit. Amen. Napakaliit niya. Napakalawak ng ibig sabihin ng world. Amen. Alright, tingnan natin ang isang scripture dito. Sa John chapter 16 verse 33. Ang eksena ay nangyari nung gabi bago ipako sa krus ang ating Panginoon. Sabi dito, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. So mapapansin nyo dito, merong dalawang existence ang mga anak ng Diyos. Una, you can exist in Christ. In me, you might have peace. Pwede kang mabuhay kay Kristo. Mag-exist sa loob ni Kristo. Naintindihan nyo, in me, you might have peace. Pero sinundan niya, sabi niya, in the world. Una, in me. Pero susunod na sentence, in the world, you shall have tribulation. In Christ, you will have peace. But in the world, you shall have tribulation. Double existence. Alright? Kapag ikaw ay sinilang na muli ng Diyos, amen, anong sinilang na muli? Yung kaluluwa mo. Diba? Itong katawan natin ay hindi pa isinisilang na muli. Hindi pa ito natutubos. Yung kaluluwa lang natin ang natubos sa mga panahong ito. Ang katubusan ng katawan natin ay mangyari kailan? Sa body change. Kasalukuyan, ang kaluluwa mo lang ang nailipat kay Kristo. We are seated in heavenly places in Christ Jesus. Hindi yung katawan ang tinutukoy doon. Nandito pa rin kayo sa pinagbuhatan sa munting bahayan, yung katawan nyo. Pero yung kaluluwa nyo ay nakaupo na sa makalangit na dako kay Kristo Jesus. What's that? Double existence. At sabi ng ating Panginoon sa akin, ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Kaya ako sinabi itong mga sinasabi ko sa inyo, dahil sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Kaya nyo naririnig ang mga pangaral na ito. Kaya ako nangaral ng ganito. Kaya may message tayo. Kaya ipinaalam sa inyo yun. Dahil sa Kanya ay meron tayong kapayapaan. Maaari tayong magkaroon ng kapayapaan. Habang yung kabilang existence natin ay nasa great tribulation. O sari-saring pasakit, kagulumihanan, pagsubok, pakikipagbaka, tukso. Amen? At kailangan natin makipagsikuhan sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, mga taong, amen, walang galang, marurumi, malalaswa, at lahat. Amen? Meron tayong existence na kailangang, amen, at makisalamuha sa mga hindi mananampalataya. In the world, you shall have tribulation. Alright, so, kung kayo'y matalas sa pagbabasa ng kasulatan, makita niyo yung mga bagay na yun, di ba? So, in me, you might have peace. In the world, you shall have tribulation. But be of good cheer. Magsaya kayo. Amen? Huwag kayong mag-alala, in other words. I have already overcome the world.
I have overcome the world. Past tense, I have already. Amen. Isipin nyo, hindi pa siya napapako sa krus. Ipapako pa lang siya kinabukasan eh. Hindi pa nabububo yung kanyang dugo sa Kalbaryo. Hindi pa siya nabubuhay na muli pagkatapos mamatay, pero diniklara na niya, I have overcome the world. At dahil napagtagumpayan ko ng sanglibutan, kung kayo ay mananahan sa akin, then you shall overcome also the world. Because I have overcome it. If you live in me, you will overcome it. Alright, dito gusto ko ipakita sa inyo kung anong tinutukoy niyang sanglibutan. Alright, bakit niya nasabing napagtagumpayan ko ng sanglibutan? Alright, he overcame the world by overcoming, first of all, its prince. Yung prinsipe ng sanglibutan, na nagtukso sa kanya, si Amen, sumalubong sa kanya doon sa disyerto pagkatapos siya mag-ayuno ng 40 araw, 40 gabi, di ba? That's the prince of the world, that's Satan. Inalok sa kanyang sanglibutan, inalok siya na sumuway sa salita ng Diyos, tinukso siya gumawa, amen, ng bagay na salungat sa kalooban ng ating Panginoon. Amen, hindi niya yon tinanggap, pinagtagumpayan niya yon. Amen, hindi niya tinanggap ang sanglibutan, the present world order, nung sabihin sa kanya ni Satanas, nakikita mo ba yan? Nung dalhin siya sa mataas na bundok, remember? Sabi, ibibigay ko lahat yan sa iyo. Kung ikaw ay yuyukod lamang sa akin. Hindi mo na kailangan dumaan sa krus. Hindi mo na kailangan magpadanak ng dugo. Hindi mo na kailangan maghihirap. Amen? Yumukod ka lang sa akin, okay na. Sa'yo na yan lahat. But He overcame it. That's part of the world. You see? So the world na tinutukoy ni Lord, amen, ay mas malawak kaysa dun sa alam nating world dati. Pag tinanggihan mo ang alok ng sanglibutan, you overcoming the world. Alright? Ano pa? Pinagtagumpayan niya ang sanglibutan sa pamagitan ng pagtanggi sa mga alok, maging nung mga disipulos sa kanya. They were anointed by the enemy para awatin siya. Remember ang sabi, ikaw ay maghari na sa amin. Itayo mo na ang kaharian mo dito. Pag ikaw ang naging hari namin, hindi kami magugutom. Pagkatapos yun makita na lumika si Lord ng tinapay sa pamagitan ng himala. Di ba? Nag-create siya ng tinapay, nag-create siya ng isda. Walang gutom dito. Bakit ito naging hari natin? And even Peter had to be rebuked. At nakita ni Lord na it's the anointing of the enemy, na pagkatapos niya sabihin kay Pedro, di pa katagalan, ikaw ay pinagpala dahil hindi ito hinayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng Ama nasa langit. Sa ibabaw ng batong ito ng kapayagan, itatayo ako ng iglesia, hindi pa katagalan. Amen. Ang sabi naman ni Pedro, huwag mangyari sa iyo yan. Nung sabihin na natin, Panginoon, na kailangan akong kunin ng mga masasamang tao. Amen. At ako'y kailangang ipatayin at lahat ng kailangan niyang danasin. Ang sabi ni Pedro, huwag mangyari sa yan. Over my dead body. Amen. Ano yun? It's the anointing of the world. Amen. It's the anointing of the world to hinder you from fulfilling your mission. Ano ibig sabihin nun? Kaya sinabi ni Kristo, I have already overcome the world. Bakit? Kasi maging yung alok ng mga malalapit sa Kanya. Na tila maganda, nagmamalasakit lang naman, dahil lang sa pagmamahal nila, dahil sa human affection. Kung yan ay kontra sa salita ng Diyos, that is of the world. Naintindihan nyo? Because that's the spirit of the world. Amen. Maging magaang ang lahat. Maging tawag dito, kalugod-lugod ang lahat sa iyong katawan. Huwag kang magdusa, huwag kang maghirap, Gusto nila lahat inaabot ng mabilisan at ng magaang sa kanila on a silver platter. Yan ang espiritu ng sanglibutan. Di ba? Amen. Kung saan magaang, doon ka pumunta. That's the spirit of the world. Sabihin ko sa inyo, kung ikaw ay Kristiyano, you must overcome that spirit. Dahil yung spiritong yun ay spirito, lalo na ngayon sa ating panahon, ng Laodicea, soft living. Kung saan mas madali, kung saan mas magaang, di bali nang makompromise ang pananampalataya. Are you listening to me? That's the spirit of the world. But Christ said, I have overcome it already. Bago pa siya ipako sa krus.
Bakit kasi? Na-overcome niya yun eh. Doon sa mga pinagdaanan niya, dami nag-alok sa kanya, di ba? Alok ng mga taong nasa paligid niya. Amen. Para wag na lang ituloy yung layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Napagtagumpayan niya. Amen. Ang sanglibutan. Hallelujah. By rejecting the world's values and judgments. Yun yung sabi ko sa inyo kanina. Hindi porket popular, kailangan nyo ng ating sundin. Napagtagumpayan niya ang sanglibutan dahil nagawa niyang manindigan sa kung ano ang thus saith the Lord, kahit na ito ay kontra sa popular opinion. Ang daming gumagawa nito, pastor eh. Di naman siguro masama. In ito eh. Di ba? Have you overcome the world? Kumusta kayo sa mga trabaho nyo? Ha? Napagtagumpayan nyo ba yung peer pressure? Dahil lang ginagawa ng karamihan? Di ba? Makingisi na rin kayo doon, makitawa na rin kayo, maki-appear na rin kayo doon. If you do that, you're not overcoming the world. Dahil bahagi ng world order. Sana kasama ko pa kayo, hindi pa kayo napunta sa ibang daigdig. Sa world pa rin tayo. This is where we live. Alam niyo kung ano yung sinasabi ko. At hindi ka pinanganak kahapon. Sino ba dito ang bagong silang lang? Hindi ka pinanganak kagabi. Amen. Lahat tayo alam natin itong sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang, pinapakita ko sa inyo yung lawak ng spectrum, ng sakop ng world. Amen. Ang sabi ngayon ng sanglibutan, di ba, pwede nang ikasal yung lalaki sa lalaki. That's the world's judgment. Amen. Alam niyo ba yung mga Christian churches nagkakasal na ng ganyan? Amen. Yung mga tawag dito, constitution, dati nakabase sa salita ng Diyos, ngayon unti-unti na nilang pinipervert at inilalayo sa pundasyon nito. Amen. Kaya sa Amerika, ganun, pwede na yun eh. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yung dating hindi tama, ay tama na ngayon. Amen. Hindi ako magugulat kung pwede na ikasalang 50 years old na lalaki sa 10 taon na babae. Pwede nga lalaki sa lalaki. Naintindihan nyo? Ano na ang tama? Ano na ang matuwid? Sa pabago-bagong isip ng sanglibutan. You see, Satan, amen, is very changeable. Yan ang nature niyan, pabago-bago. Amen, magulo ang isip. That's the spirit of Satan. At ito ay minamanifest niya sa system of the world na siya ang Panginoon. Abay, kung siya ang may gawa nitong sistemang ito, siya ang nag-design. Abay, may express yung katangian niya doon sa kanyang dinesign. Kung paano yung katangian mo, ina-express doon sa trabaho mo, sa ginagawa mo, di ba? Gusto mo malaman ng katangian ng tao, tignan mo kung paano magtrabaho. Tignan mo yung produkto ng kanyang gawa. Dahil yun ang nagsasabi ng kanyang katangian. So, ganun din si Satanas. Kung itong mundong ito, amen, yung world order, amen, not the earth now, itself, but the cosmos. Dahil yung world sa Biblia ay mayroong 3 pakahulugan. Ito'y tinutukoy sa 3 kaparaanan. Kinikinang gusto. Una, world. Ibig sabihin, the physical created earth, world. Yung mundo. Yung dagat, yung bundok. Yung kapatagan. Minsan, tinatawag din niyang world. Daigdig. Di ba? So, hindi yun ang tinutukoy ng ating Panginoon. Di ba? Napakaganda nitong mundong ito, napakaganda nitong world na ito rin ang pinili ni Lord na tirhan natin isa sa mga araw na ito. Ito ang magiging bahay natin. The future home ay hindi sa langit, kundi dito sa lupa. So, hindi yun ang masama. The word also may mean the inhabitants of the earth. Yung mga nananahan. Amen. Yung mga tao na nananahan sa mundo, they are called the world. For God so loved the world. You see? Hindi yung cosmos. God doesn't love cosmos. But God loves the inhabitants of the world. God loves life. Can you say amen? But He doesn't love the order of the world. So you see, 3 yan. At yung pangatlo, yun na nga yung sinasabi natin. Yung present setup ng mundo ay tinatawag ding world cosmos. So ingat kayo doon sa mga pagbasa nyo
salitang word. Kasi, ang sabi ni Christ, for God so loved the world. Sabi ng Bible, for God so loved the world. Pero, sa isang banda, ang sabi niya, amen, sino mang maging kaibigan ng sanglibutan, ay kaaway ng Diyos. Abay, minahal niya. Pagkatapos tayo, gusto natin kaibiganin. Pagkatapos, aaway niya tayo dahil ating kinaibigan, yung minahal niya. Dapat alam niyo kasi kung ano yung tinutukoy dun sa world. Alright, sana naintindihan niyo ako. So he loves the world, he loves the people, he loves the inhabitants of the earth, but he doesn't love the cosmos. At ang sinasabi niya, huwag kayong makipagkaibigan dyan. Hindi niya sinasabing, huwag kayong maging mga, hindi niya sinasabing maging mga suplado at suplada kayo, at huwag kayong umiti sa mga tao ng sanglibutan. Alright? Baka kasi, baliktad din nyo, pervert nyo yung aking preaching, sabihin, amen, kaya ako suplado, turo ni pastor namin yan eh. Huwag raw makipagkaibigan sa sanlibutan eh. Alright, kaya nilinaw kayo na 3 paraan ng paggamit ng salitang world sa Bible. Alright, so I have overcome the world. John chapter 17 verse 6. Sabi dito, I have manifested thy name unto the man which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them me, and they have kept thy word. Pinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na iyong binigay sa akin mula sa sanglibutan. May mga taong kinuha mula sa sanglibutan, binigay kanino kay Lord. At sa kanila daw ay pinahayag niya ang kanyang pangalan. Amen. Sila ay sayo na. Sino kausap niya? Ang Ama. This is prayer now. John 17. Bago pa itatangan sa sanglibutan, sayo na sila eh. Pero ipinanganak sila sa world. Pero sila ibinigay mo mula sa world patungo sa akin. Sila ay sa'yo na even before the foundation of the world. At binigay mo lang sa akin at iningatan nilang yung salita. Sa verse 11, talon tayo. The same chapter, sabi dito, verse 11, and now I am no more in the world. Yung salitang no more dito ay katulad nung sinabi niya sa Revelation chapter 10, I believe that is, time will be no more. Ibig sabihin nung no more doon, hindi na magluluwat. So, hindi sinasabi niya na I am not anymore in the world kasi the fact, nakausap pa niya yung mga disciples at lahat, nandun pa siya sa world eh. But, my time here will be no longer. Hindi na magtatagal kasi nga, kinabukasan eh. Papako na siya sa krus eh. Di ba? Tapos na yung kanyang journey, tapos na yung kanyang mission eh. Dito sa ibabaw ng lupa. Kaya sabi niya, I am no more in the world, hindi na ako magtatagal dito, hindi na magluluwat ang aking pananatili sa sanglibutang ito. But these are in the world. So sabi niya, Ama, itong mga iiwan kong disipulos, amen, ay maiiwan sa sanglibutan. In other words, nagmamalasakit si Lord sa kung anong dadanasin natin. Alis na ako, Lord, tapos na ako, Lord. Tapos na yung aking pakikibagbaka. Itong mga ito, Lord, magsisimula pa lang. But these are in the world. And I come to thee, Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are. Verse 12, while I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. 13, and now come I to thee, and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves. Hallelujah. I have given them thy word, and the world hated them. Gusto kong pansinin niyo ito. I have given them thy word, and the world hated them. Right, sa tagpong ito, ang mga disipulos actually ay hindi pa converted. Intindihan niyo? Kaya malakas pa ang hatak ng sanglibutan sa kanila. Kaya nga, nung panahong siya'y huhulihin na, di ba? Nagpulasan sila eh. Bakit hindi sila converted? Mas malakas pa ang hatak ng sanglibutan sa kanila kaysa doon sa hatak ng Diyos. Bakit? They were not yet fully converted. Nasa stage pa lang sila ng sanctification. Dahil sa 17, dito sa John 17, doon yung sinabi na, Lord, I have sanctified them through thy word. Alright, so sa yugtong ito, sanctified na sila, dumaan na sila sa justification, but they are not converted yet.
pero meron ng tunay na pagkilos ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Nasusundan niyo ba ako? Amen. At na-recognize yun ni Satanas. Na-recognize yun ng spirito ng sanglibutan. Kaya ang sabi dito, amen, the world hated them. Tandaan niyo ito. Ang spirito ng sanglibutan ay galit na galit sa spirito ng Diyos. Ganun lang yung kasimple. Kaya maintindihan natin ngayon kung bakit hindi pwedeng kaibigan ng spirito, ng taong may spirito ng Diyos, yung taong may spirito ng sanglibutan. Amen? Dahil, in the first place, kung meron ka talagang espiritu ng Diyos, abay, kamumuhian ka ng tao na may espiritu ng sanglibutan, amen, di mo na kailangang lumayo, ikaw ay itataboy, ipe-persecute, amen, pahihirapan, usigin, lahat ng klase ng bagay na makasasakit sa iyo, gagawin nila. Bakit? Because the spirit of the world hates the Spirit of God. At ang sabi itong dahilan, dahil binigay ko sa kanila ang iyong salita. Diba? Sabi dun sa verse 14, I have given them thy word. Yung salitang given ay galing sa salitang Grego na didomi. Na ibig sabihin ay permanent endowment. Ibig sabihin, meron na akong binigay sa kanila na hindi na pwedeng agawin sa kanila. Permanente na yun. It's a permanent endowment. Amen? Hindi man ito nakakarating pa sa full conversion, pero tunay na nagkumikilos na yun. It's a real work of God. Naintindihan nyo? It's the real word of God working in their lives at na-recognize yun ng kaaway. Amen? Kaya ang sabi, kinamumuhian sila ng sanglibutan. Sabihin ko sa inyo, marami sa mga dinadanas inyo, kayong tunay na tumanggap sa Panginoon at tunay na merong pagkilos na ang Diyos sa inyong buhay. Marami sa mga dinadanas yung persecution at hirap at pagkamuhi ng sanglibutan ay dahil na-recognize ni Satanas, hindi kayo nagbibiro. Merong tunay na pagkilos ang Diyos sa inyong buhay. Amen. Alam ni Satanas pagkatunay ang pagkilos ng Diyos sa inyong buhay. And he hates that. Alright, no wonder. Amen, nung adik kayo, nung kayo bakla, nung kayo tomboy, hindi galit si nanay nyo sa inyo, tatay nyo. Pero once na ipatutuo nyo, natanggap ko na po yung Panginoong Jesucristo at naging message believer na ako, biglang nagalit. It's not really your parents, but it's the spirit of the world in the parents that hates, amen, the Spirit of God in the believer. Kaya hindi nga, sabi, pinapaalala sa atin ni Paul, hindi laman at dugo ang kalaban natin eh. Amen, ito'y pamunuan, ito'y spirito. It's the spirit of the world. It's the prince of the power of the air. Amen, yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos, sila'y punong-puno ng mga espiritong yan. Can you say amen? At automatic, amen, gagamitin sila para ipahayag ang galit at ngit-ngit ng kaaway sa inyo na merong tunay na karanasan sa Diyos. I have given them thy word. At napakaganda, kaya binasa ko yung Greek word, amen, permanent endowment. Ibig sabihin, hindi na yun maalis. It is something that is eternal. Alam ni Taning, pagka-permanente na, yung pagtanggap nyo. Alam niya pagkatunay. Hallelujah. And the world had hated them because they are not of the world, even as I am not of the world. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. So hindi gusto ni Lord na tayo ilagay sa isang spaceship para hiwalay tayo sa sanglibutan. Para hindi na tayo magalaw ng sanglibutan. Ang sabi niya, hindi ko inaalis, hindi ko sinasabi, Lord, alisin mo sila dito sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila dun sa masama na nasa sanglibutan. Hindi ko sinabi, Lord, na wag na silang mag-aral. Lahat sila doon na lang mag-aral sa bahay. Hindi ko sinabi, Lord, na Lord, gawan mo sila lahat ng bubble glass, lahat, bawat isa, para walang virus, walang masamang impluensya na makalapit sa kanila dahil protektado sila doon sa bubble glass na yun. Bawat isa sa kanila ay merong isang bubble glass. Amen? Paano tayo makaka-impluensya doon sa mga nasa sanglibutan pa?
at maakay sila sa ating Panginoon kung ihiwalay natin ang ating sarili at sa bundok mamumundok na tayo. Paano tayo magliliwanag? Amen. Kung nakahiwalay tayo dun sa dapat liwanagan. So dapat maintindihan niyo yung sinasabi ng ating Panginoon. They are in the world and they will always be in the world as long as they are in this earthly body. But they are not of the world. We are in the world but we are not of the world. Iba yun, di ba? Amen. Nasa sanglibutan tayo pero hindi tayo sa sanglibutan. Hallelujah. Ang gusto ko, Panginoon, sabi ng ating Panginoon ay ingatan mo sila dun sa masama. Sabi ng ating kapatid si Brother Branham sa Ephesian Church Age, God's people have always been and always will be persecuted. Kasama ba kayo dun sa God's people ngayon? O kasama kayo dun sa persecutor? Sabi ni Brother Branham, elect cannot persecute elect. Pagka nasumpo mo yung sarili mo, nagpe-persecute ng kapwa mo elect, you're not elect. Kala mo lang elect ka. Diba? Hindi ka pwedeng magngit-ngit sa kapwa mo elect. You say amen? Amen. Hindi pwedeng magalit yung Espiritu ng Diyos na sa'yo doon sa Espiritu ng Diyos na nasa kapatid mo. Aba, nag-away yung dalawang Espiritu ng Diyos. Amen? But God's people have always been and always will be persecuted. You know that Genesis is the book of beginnings. And what you find started there will carry right on through the Revelation and never change. There we see that Cain persecuted and killed Abel because the latter pleased God. Bakit inusig ni Cain si Abel? Dahil nakalugod lang si Abel sa Lord. Kita mo? Dahil lang nakalugod siya kay Lord, nagalit si Cain sa kanya at pinatay siya. Sabi ko, ano yung sinimulan doon sa Genesis, makikita nyo magpapatuloy yan hanggang sa wakas. Because ang Genesis ay seed book. Ito yung aklat ng mga bini, ng mga pasimula. Hallelujah! Merong pattern na nabuo doon, magpapatuloy yan hanggang sa wakas. Then we see a perfect picture. Amen. Sabi niya, in Abraham, son of the flesh, Ishmael, who teased and fought the son of promise, Isaac. And there was Esau, who hated Jacob and would have killed him had not God intervened. In the New Testament, we find Judas, we find Judas betraying Jesus. While the religious orders of the first century attempted to destroy the early believers. Nakita niyo ba yung pattern? Yung mga taga-sanglibutan ay namumuhi at gustong patayin yung may Espiritu ng Diyos. Alright. So sabi niya, the children of this world, controlled by the devil, hate the children of God who are controlled by the Spirit. Yun. Yun ang dahilan doon. Ito'y battle ng spirits. Alright? Nakakalimutan lang ng tao, kaya akala niya yung kapatid niya ang kanyang kalaban o yung taong kapitbahay niyang kalaban. Laban ito ng Espiritu. Alright? No matter how just and upright a Christian is before the public, and how gracious he is to his fellow man, doing naught but good, let him confess Christ as his Savior and acknowledge the operation of the gifts of the Holy Spirit in tongues, prophecy, healing, and miracles, and he will be condemned. Kahit na walang ginagawang masama, at mabiyaya, at mabuti, walang ginagawang anuman, kundi puro kabutihan sa bayan itong mga taong ito. Pero pagka kinumpisal niya raw, pag sinabi niya na si Kristo ay tinanggap niya, bigla na lamang magagalit ang sanglibutan sa kanya. Hallelujah. At kapag naniwala siya sa pagkilos ng Espiritu sa iglesia, he will be condemned. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. The spirit of this world hates the Spirit of God. And because it cannot overcome the Spirit of the Lord, it tries to destroy the vessel in whom the Spirit of truth dwells. Dahil hindi niya kaya ang Espiritu ng Diyos, anong ginagawa niya raw? Sabi, ang kanyang sinisira ay yung nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Yung sisidlan na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos ang nadadali. Naintindihan nyo? Hindi niya kayang talunin. Greater is He that is in us than he that is in the world.
Alam niyang wala siyang laban doon. Kaya anong ginagawa niya? Amen. Yung kanyang sinisira, winawasak, pinapatay. Are you listening to me? Binibigyan na lahat ng klase ng karamdaman. Pine-persecute, can you say amen? Nag-aanoin siya ng mga tao, amen, para patayin kayo, para maggit-git sa inyo, para for the purpose of killing you. Bakit? Kasi meron kayong Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Persecution and trials are a natural, normal part of the Christian life. Can we say amen to that? Amen. Persecution and trials are a natural, normal part of the Christian life. Ibig sabihin nun, I am a natural, normal Christian. Bakit? Kasi merong trials, may persecution. Pag wala kayo nito, you are a natural, normal Christian. Yun ang sinasabi ni Brother Branham. Kung ikaw ay natural, normal Christian, bahagi ng buhay Kristiyano mo, ang persecution, ang trials. Salamat sa Panginoon. Pag meron kang trials at persecution, malaking tandayan that you are a normal, natural, normal Christian. Amen. There is only one thing you can do about them. Commit them all to God. Daya mo sila. Huwag kang gaganti ng masama sa masama. Diba? Ipagkatiwala mo lahat kay Lord. Judge not, huwag kang humatol. Leave their outworking and final judgment to Him. Pagka ikaw nang lumaban, hindi ka na mailalaban ni Lord. Pag ikaw na gumante, hindi na makaganti si Lord para sa iyo. Alright? Sabi sa 1 Corinthians 2:12, para makita natin ang suporta ng Scriptures na sinasabi natin. Sabi, now we have received not the spirit of the world. Kita nyo, tama-tama yung sinasabi ni Brother Branham. We have received not the spirit of the world, so merong espiritu ang world, but the spirit which is of God. Dalawang espiritu. Spirit of the world, hindi raw espiritu ng sanlibutan na natanggap natin, kundi ang espiritu ng Diyos. Alright? At ang sabi, that we might know the things that are freely given to us of God. So there's only two spirits that influence us or at work in this world. Alright, para makita natin ang gusto kung anong lawak ng salitang world, tingnan natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 6. And then we're going to close siguro after 10 minutes. 2 Timothy chapter 3, kung saan nangungusap ang Biblia tungkol sa mapanganib na mga panahon. Sabi, this know also that in the last days, are we living in that day? Amen. Perilous time shall come. Mapanganib daw na panahon ang darating. Bakit? Kasi ito ang magiging manifestasyon. Ito ang magiging katangian nung panahong yun. Sabi sa verse 2, for men shall be lovers of their own selves. Maibigin sa kanilang mga sarili. Alright, bakit ko sinasabi ito? Bakit ko binabasa ito? Para ipakita sa inyo yung espiritu ng sanglibutan. Alright, yung pagkamaibigin ba sa sarili ay sa espiritu ng Diyos? Paano makasagot? Hindi, no. Definitely not. Diba? Kung mas mahal mo ang sarili mo kaysa sa Diyos, mas mahal mo yung katawan mo kaysa sa paglilingkod sa ating Panginoon, that is not of God. That is the spirit of the world. That is the spirit of the age. Last days, sabi magiging mapanganib dahil ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. So yan ba ay bahagi ng world? Yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Hindi porket mahaba ng buhok nyo at mahaba ng damit nyo. Amen? Ay nakapag-overcome na kayo sa world. I'm not worldly anymore because tingnan mo yung aking damit, tingnan mo yung aking buhok. Diba? Ano? Say mo dyan. Diba? Diba? End time message believer ang dating ko. Pagka maibigin ka sa sarili mo, you're still worldly. You see my point? Wala ka na naisip kundi yung sarili mo, yung akin, yung ako, yung nagawa ko at lahat. Amen, maibigin sa sarili. That's the spirit of the end time. That is not of God and you're still worldly. Wala kang pakialam sa iglesia, wala kang pakialam sa nangyari sa church. Basta kung ano yung gusto ko, ginagawa ko. Kung ano yung masarap sa akin, yun ang ginagawa ko. You're worldly because you love yourself.
Alright, ano pa? Covetous. Ano yung covetous? Or ito ay pagiging sakim. Di ba? Ano ba ibang Tagalog nito? Covetous. Ibig sabihin nun, ikaw ay naghahangad pa nandun sa iba, samantalang ang dami nang meron ka. Alright, ganid. Magandang synonym yun, di ba? Haba na nga yung buhok mo, haba na nga yung damit mo, nagsisimba ka na, sama ka pa sa N-type, sa Elect Bride Assembly, Munting Bahayan, Pasig, Pinagbuhatan. Pero ikaw ay naghahangad pa ng maraming bagay na hindi mo naman kailangan, abay wala ka sa Espiritu ng Diyos. Nasa Espiritu ka ng end time na siyang dahilan kung bakit mapanganib ang panahong ito. It's the spirit of the world. Ganun pala yun. Di ba? Think of it. Nung magrebelde si Satanas doon sa langit, siya ang pasimula ng espiritong ito, ng sanglibutan. Dalawa lang naman espiritu, di ba? Di ba? Meron na ba dong alak? Meron na bang makeup doon? Meron na bang short hair doon? Wala eh. Kaya hindi lang yun ang world. So kailangan ma-identify niyo yung spirit. Nasusundan niyo ba ako? Because yun yung world. Yun yung dapat i-overcome. When you say world, napakalawak nun. Alright, tignan pa natin. Alright, ano pang mga nandito? Covetous, boasters, ano raw to? Mga mayayabang, mga hambog. Diba? Mapagmalaki, proud, blasphemers. Alright, hawak ka na nga. Meron ka ng tablet, meron kang table, meron kang message sa tablet mo, sa cellphone mo, pero kung hambog ka pa rin, you're still worldly. Yan ang sabi, dahil yun na espiritu ng sanglibutan. It's not the Spirit of God. We want to overcome the world. Alright, now, na-identify na natin, sanglibutan pa rin pala yun. Kala ko yung sini lang. Kala ko yung pornography lang. Naintindihan nyo? Yung palang kambugan ay spirit of the world. Alright? Tuloy natin pagbasa. Sabi, marami yatang sasama dito ay mga mahaba buhok pero disobedient to parents. Praise the Lord. Di mapasunod, tigas ng ulo. Diba? Pagka ganyan ka, you are not of the Spirit of the Lord. Ikaw ay impluensyado pa rin ng the Spirit of the world. Dahil ikaw ay hindi masunurin sa iyong mga magulang. Unthankful! Pag di marunong magpasalamat, worldly pa rin. Ano ibig sabihin niya? Walang kakontentuhan. Materyoso, hindi makapamuhay doon sa binigay ni Lord sa kanya, hindi mapagkasya dahil sa hindi maabot yung gusto niyang maabot, hindi makapamuhay sa paraan na gusto niya. Amen, palagay niya siyang pinakakawawang nilalang sa ibabaw ng lupa. If you're like that, you're still worldly. You haven't overcome the world yet. Okay, ikaw ay tunay na born again. God will give you grace para ma-overcome itong mga bagay na ito. Amen. Hindi lang yung pagsusuot ng maiksing damit, kundi yung pagiging, amen, materyosa ay ma-overcome mo. Ngayon, lumilinaw na yung world. Palinaw ng palinaw ng palinaw. Hindi lang alak, hindi lang droga pala yun. Di ba? Ang daming mga nakatagumpay na sa droga at alak at lahat, pero worldly pa rin. Okay, bakit? Kasi disobedient to parents, unthankful, hindi marunong pasalamat, binigyan niya, amen, di pa kontento, umaangal pa. Imbis na magpasalamat, kagaya nung pitch ako minsan sa Kupang, amen? Naalala niyo yun, minsan nangaral din ako dito tungkol doon sa leper, di ba? Sila ay tinulungan ni Lord, 10 sila, pero yung isa lang ang bumalik para magpasalamat, natuyo yung kanilang ketong, pero yung bumalik, dahil nagpasalamat siya, ang sabi, he was made whole. Hindi lang natuyo yung ketong niya, na-restore yung kanyang itsura, samantalang yung siyam, amen, natuyo lang yung kanilang mga sugat, pero maliit pa rin yung tenga, maliit pa rin yung ilong. Di ba? Ganyan pa rin yung mga kamay, mga daliri. Bakit? They were just healed. Bakit? Kasi, pagkatapos silang ma-heal, wala na silang pakialam dun sa nag-heal. Di ba? Bahala siya. Buti na kasalubong natin yun. Ayos pala yun. Pero yung isa, nag-isip siya. Amen? Because being thankful is being thankful. Di ba?
When you are thinking of the favors of God, then you become thankful to Him. Yung mga hindi nag-iisip, basta lang tanggap ng tanggap, basta, nagiging normal na lang, tanggap, hamig dito, hamig dyan. Di ba, nagiging normal na lang yung tanggap dyan. Hindi man lang umupot, sabihin, ang bait nun ah. Ang bait nun ah, inintindi niya ako, inalala niya ako, concern pala siya sa akin. Di ba? Pagka nag-isip ka ng malalim, saka ka lang magpapasalamat eh. Kaya yung pagiging thankful is also being thankful. Diba? Ang sabi sa Biblia, ang mga tao ay hindi marunong magpasalamat sa huling panahon. Diba? Pag nakakita kayo ng tao, kahit pa nagsasabi siya, end-time message believer siya, pero wala lang ginawa kundi magreklamo. Worldly pa rin yun. Hindi pa nakapagtagumpay. Bakit? Hindi nagpapasalamat. Abay, elected na nga, predestinated na nga ba rin Nemi? Minahal na nga bago pitatagas ng libutan. Reklamo pa ng reklamo. Pinili na nga. Hiniwalay sa isang libutan. Pinangakuha ng gintong lantay. At mansyon sa langit. Pinangakuha ng katawang hindi lilipas at walang hanggan. Amen. Reklamo pa rin ang reklamo. Ano sabihin nun? Ang pagrereklamo ay hindi galing sa Espiritu ng Diyos. It is the spirit of the world. At tuloy natin. Ang dami nito eh. Alright? Without natural affection. Katutubong pag-ibig. Yun ang ibig sabihin nun. Alright? Unthankful, unholy. Alright? Truce breakers. Mapagtungayaw. Sabihin, ayaw ng kapayapaan, ayaw ng kasunduan. Kaya mapagtungayaw, ang sabi diyan sa Tagalog, kakita ko kanina nung nire-review ko. Di ba? Pagka mahilig sa pagtatalo at balitaktakan, ayan ay hindi galing sa Espiritu ng Diyos. It's the spirit of the world. Di ba? Okay na nga, gagawa ka pa ng gulo. Ayos na nga, naghahanap ka pa ng pagtatalunan. Mapagtungayaw. Truce breakers. Nagkasundo na nga eh. Wala na nga barilan eh, truce na nga eh. Diba? Pagkatapos mong papaalala, hindi kasi nung nakaraang, nung 50 years ago, kasi ganyan ang ginawa sa akin yan eh. Spirit of the world. Alright, what else? Hindi lang truth breakers, false accusers. Mapagbintang ng walang katotohanan. Tagal na sa message, mapagbintang pa rin. Amen? Kapag ganyan ka, hindi ka pa tagumpay sa isang libutan because this is part of the cosmos. It's the spirit of the age. It's not the spirit of God. It's the spirit of the end time. Alright. Ano pa? False accusers, incontinent. Ibig sabihin ng incontinent, walang pagpipigil. Walang pagpipigil sa bugnot, walang pagpipigil sa inis, walang pagpipigil sa bibig, walang pagpipigil sa pagkain. Are you listening to me? Lahat sobra-sobra. Ano mang sobra, ang sabi nga ay masama maliban sa panalangin. Hindi mo pwedeng sabihin na sobrahan yata ako sa panalangin. Yun lang, sobra na hindi masama. Walang pagpipigil. Di ba? Praise the Lord. Hindi makapagtimpi pagka nabugnot, talagang bugnot. Listening to me? Amen? Mga mag-aasawa, kumusta kayo? Napagtagumpayan nyo na ba ang sanglibutan? Padre naman, nagsisimba kami sa inyo eh. Kaaba na yung buhok ko eh, di ba? Hindi na nga umiinom ng alak yung asawa ko eh. Tagumpay na siya, Brother Rafi. Pagka wala kayong pigil, sa emotion, sa temperance, pag wala pa rin control, hindi pa kayo nagtatagumpay sa sanglibutan. Hindi nyo mapagtagumpay ang espiritu ng age. Merong mga demonyita, nandyan sa paligid nyo, may umaapekto sa inyo, tinitingnan yung mahinang tawag dito, panahon nyo at bigla-biglang sumasampayan sa inyo. Amen? Pagka napindot ng asawa niya yung buton, diba? Parang tinatawag niyan yung mga demonyitong yun. Amen? Ito namang asawa, alam niya kung ano ang buton na dapat pindutin. Basta gustong manginis, pipindutin yun. Tatawanan kayo.
Alam mo na nga yan ang ayaw na ayaw niya. Yan pa pinipindot mo palagi. Bilang mga believers, we should overcome this. God help us. We should be overcomers of this world. Amen. Praise the Lord. Dito pala, isa ng sermon ito. Serye na to. Alright, ano pa? Fears? Hindi lang walang pagpipigil, kundi fears, mga mababaksik. Aba, hindi. Baksik, umuusok ng ilong, tenga. Huwag mong masasaling. Aba, hindi porket believer ako, huwag mo akong maganyan-ganyan. Mabaksik. God have mercy. Help us to overcome it, Lord. But he that is born of God will overcome the world. Hallelujah! Well, marahil hindi pa converted, marahil hindi kasi napupuspos palagi. Ayan. Anong nangyayari? Itong mga espiritong ito, amen, ay dumadapo doon sa outside person natin, sa katawan, sa isip, sa emosyon. Remember? Diba? Meron pa rin access ang kaaway dyan eh. Hindi naman ibig sabihin no, hindi ka pa believer o hindi ka pa born again marahil. Amen. Kaya lang, amen, mas napapakain mo yung asong itim kaysa sa asong puti. Alright? Kaya sinasamantalakan itong espiritong ito. But, kung ikaw ay uupo at iyong kukunin ng iyong tunay na posisyon, can you say amen? Bilang isinilang na muli na anak ng Diyos. Amen, harapin mo itong espiritu ito, sabihin mo, hindi na ako papagapi mula sa inyo. Mas sa inyo, kailan na magmula ngayon? Bakit? Because greater is He that is in me than he that is in the world. Tingnan niyo yung parable of seeds. Yung parable of seeds, yung binhi ay ang salita ng Diyos, sabi, at naitanim sa puso ng tao na nasaan? Nandito sa katawang ito, sa lupang ito. Kita niyo yung parable. Di ba? Merong mga nahulog sa dawagan, sa tinikan. Ano nangyari? Salita ng Diyos, tunay na salita ng Diyos, kaya lang, amen, sabi, yung alalahanin ng buhay, pasakit ng sanglibutan, ay sumakal dun sa binhi. Kaya hindi siya tumubo, hindi siya nakapamunga. Ibig sabihin, para masakal ng tinik at saka ng dawag, abay malapit yun. Paano mo masasakal yung malayo? Ibig sabihin, nandito sa isang lupa. Yung binhi at saka yung dawag. Naintindihan nyo? Nandito sa lupa, nandito pa rin. Meron pa rin sticky nature ito. Amen? Na hanggat magagawa niya, sakalin yung salita ng Diyos na tumutubo na sa inyo. Kaya kailangan magbangon tayo at pagtagumpayan natin itong mundong ito. Amen? Israel, huwag mong intindihin yung mundo ng kapitbahay mo, o mundo ng kapatid mo, yung mundo mo. Mundo mo. Amen. Diyan pa lang, pag di ka nagtagumpay, wag ka nang magbalak na i-conquer ang buong mundo. Conquer mo yung mundo mo. Amen? Hallelujah. Ano pa? Hallelujah. Despisers of those that are good. Hindi lang mabangis, kundi mga despisers of those that are good. Hindi sila nalulugod sa mga mabuti. Di ba? Pag merong pinagpala, dahil sa hindi niya ka-close, hindi siya happy. Hindi ko ka-close yan. Hindi ko yan ka-hurts eh. Diba? Hindi, siguro may under the table yan, kaya naman ganyan yan umuunlad yan. Worldly. Alright? Pagka merong tinataas sa ministry, may pinagpapala ginagamit, dapat wag tayong magalit, wag tayong mainggit, suportahan natin. Dahil yun ay mabuti yun sa atin. Pag merong mas gumaling pa sa pangaral, amen, o mas anointed pa kaysa sa akin, at lumawak pang revelation kaysa sa akin, praise the Lord, susuportahan ko yun. Because that is good. Amen, siguro pwede na akong mag-retire at upo na lang ako dyan, siya na magpapastor. That's good. Di ba? Pero sabi, yung worldly ay nagagalit dun sa mabuti. Ano pa? Traitors. Ayun, traitors. Mga lilo.
mga, anong traitor? Mga traidor. Traidor. Di ba? Praise the Lord. Kala mo, praise the Lord, yung pala, ina-undermine na yung pastor. Ginagapang na yung mga tao. Di ba? Sa harapan, sa ibabaw, parang, diyan ako, suporta ako sa iyo. Pero, lilo pala. Taksil. Ano yan? Spirito ng sanglibutan. Diba? Traitors, heady, high-minded, yun na naman. Lovers of pleasures more than lovers of God. Amen? Gusto ko sana magsimba ngayon, kaya lang may inaabangan ako serye. Lovers of pleasure more than lovers of God. May kachat kasi ako eh. Diba? Amen. O, hindi lang yun. Kala nyo, yun lang ang sanglibutan, ha? O, ito pa, number 5. Tingnan ko, dito yata pinakamarami ang nasilo ng mga nandito rin sa message. Having a form of godliness. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Amen? Hawak-hawak ng spoken word. Hawak-haba ng buhok. May anyo! Amen? Balimaro, puro anyo! Pero tinatanggi ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Walang tunay na pagbabago. Walang power of transformation. Puro anyo lang. Mercy. Alright. Ang dami pa kung titignan natin. Amen? But we're going to close as we read Ephesians chapter 4. Tayong lahat ay tatayo. Ephesians 4:30. Lord's good. Alright, dalawa lang ang Espiritu. Ang sabi dito, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Pagka born again ka, selado ka ng Espiritu Santo, ang Espiritu na nananahan sa iyo ay ano? Ang Espiritu ng Diyos. Yun ang selyo mo. Yun ang nagtatatak sa iyo hanggang sa araw ng iyong katubusan. Alright, pero ang sabi dito, huwag mo raw pipigatiin yan. Ano ang nakakapigati sa Espiritu ng Diyos? E di Espiritu ng sanglibutan. Di ba? Yung mga hinahayaan nating umi-impluensya sa ating mga Espiritu sa sanglibutan ay nakakapigati. Kahit na born again ka na, kahit na may selyo ka na, kahit ikaw ay bautismado na ng Espiritu, ang sabi, pinapaalalahanan ko kayo, ang kausap niya dito, amen, ay mga na kay Kristo mga Ephesians yan. Naintindihan nyo? Mga adopted, kumbaga, nasa Ephesians yan eh. Di ba? Sabi, selyado na, may Espiritu ng Diyos. Pero gusto ko yung palalahanan, ang sabi niya, maaari nyo pa rin mapigati ang Espiritu ng Diyos na nagtatak sa inyo. Ingatan nyo na mapigati nyo yan. At sinabi niya kung ano yung mga nakakapigati. Alright? Verse 31. Let all bitterness and wrath. Pagka ikaw daw ay mapagtanim ng kapaitan, yan ay nakakapigati. Now, tanongin ko kayo, ang kapaitan ba ay sa Espiritu ng Diyos o sa Espiritu ng sanlibutan? Alright. Yeah, Espiritu ng sanlibutan. Pagtatanim. Pagkampi-kampi. Ang sabi ni Pablo, di ba? Ano kayo? Sabi niya, kitang-kitang. Pagkakampi-kampi sa inyo. Sabi, ako'y kay Apollos, ako'y kay ganito, ako'y kay ganyan, ako'y kay Pablo. Hindi dapat yan nariyan sa inyo bilang mga anak ng Diyos. Alright? Let all bitterness. Pag may kapaitan, nakakapigati yan sa Espiritu ng Diyos. Pag may wrath, may galit, nakakapigati yan. Yung wrath, yung bugso ng dami, yung biglang galit yan. Pag sinabi mong wrath. Yung anger, para yang baga na pinagbabaga. Yung naiipong galit, yun ang anger. Di ba? Hindi mo namamalayan, pero papulaan yung baga mo. Bago pa malaman, nakakasunog ka na. That's anger. Yung wrath, biglaan. Yung anger, naiipon. Alright, pareho pa rin yun. Nakakapigati yun. Di ba? Sasabi, iwasan nyo yan. Kapaitan, galit, anger, clamor. Ano yung clamor? Maingay na pagtatalo. Pag sinabi mong clamor, may ingay, may balitaktakan. Praise the Lord. Tulungan tayo ng Panginoon sa ating mga bahay. Amen. Oo, naihiwalay na tayo sa sanglibutan, pero yung sanglibutan, nagpumilit pa rin pumasok sa bahay natin. Yung balitaktakan, hindi pa rin mapagtagumpayan. Clamor, maingay na
na pagtatalo-talo. Pag sinabi may clamor, merong rally. Yun eh, nagsisigawan, rally, di ba? Hindi kami sumasang-ayon. Amen, hindi ako sumasang-ayon. Sa bahay naman, yung asawang babae ang nagrarally. Ayoko niyan. At nag-iingay, clamor. Bago pa malaman, amen, yung lalaki, abay, napapasigaw na rin. Clamor na yon. Pag meron daw ganyan, nakakapigati sa Espiritu ng Diyos. Bakit? Kasi ay sa Espiritu ng sanglibutan. Alright, ano pa? Evil speaking, ayun. Mga masasamang pangungusap laban sa isa't isa. Sabi ni Brother Ben, gusto niyo yung pagpalain? Huwag kayong mangusap na masama sa iba, puro kabutihan lang. Amen. At yung sinasabi niyo ay babalik sa inyo. Sabi, lahat ng ito ay be put away from you with all malice. Isama mo na yung mali siya. Muntik pa niyang makalimutan. Habol niya, yung mali siya. O yung kalimutan, pati yan, alisin nyo. Yung pang tawag dito, yung paghihinala. Palagi kang may hinala. That's worldly. Overcome that saint. Amen? At yung mali siya, hindi lang basta hinala, kundi pag sinabi mong mali siya, may intensyon na manakit. Gumagawa ng isang bagay para talagang saktan yung kapatid mo. Alright? Yung pa isang ibig sabihin nun. Verse 32, right? Sabi niya, itong mga bagay na ito, iwasan niyo yan kasi selyado na kayo, mapipigati niyan ang Espiritu Santo. Pero sabi niya, narito, tuturuan ko kayo kung ano yung bunga ng Espiritu. Diba? At ito'y magmamanifest dito sa susunod na verse. Now, alalahanin natin sandali. Ano ang bunga ng Espiritu? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Ang love ba sa Espiritu ng Diyos? Amen. Ang joy ba sa Espiritu ng Diyos? Amen. Ang peace ba sa Espiritu ng Diyos? Amen. Ibig sabihin, pag minaliktad mo yon, sa Espiritu na nasa libutan yon. Di ba? Kaya tignan mo yung mga binanggit natin kanina, kabaliktaran lahat, di ba? Pero Espiritu ang bunga ng Espiritu, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, goodness, patience. Lahat ng yung kabaliktaran nung nandito na nakakapigati. Why? Yan ang bunga ng Espiritu. Alright, so sabi niyo sa 32, sabi nga ni Brother Branham pagka meron kayong ginagawa na hindi maganda, hindi nakakatulong sa inyo, sabi niya, baliktadin nyo lang yun. Yun ang sekreto ko. Kayo mga Kristiyano, merong mga bagay kayo hindi mapagtagumpayan, alam nyo, hindi nakakatulong sa inyo, baliktadin nyo lang yun. O, tingnan nyo ha, sabi sa verse 32. Pagkatapos nyo sabihin, itong mga bagay na ito, nakakapigati ng Espiritu, alisin nyo yan sa inyo. Verse 32, ito ang gawin nyo. Be kind one to another. Amen. Sa Espiritu ba ng Diyos yan? Magkaroon ng kagandahang loob sa isa't isa? Amen? Be kind one to another. Amen? Tender-hearted. Forgiving one another. Even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Amen. Now we have received, sabi dito, 1 Corinthians 2:12, I want to read it again. Not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Yung mga binanggit natin, yun yung mga binibigay ni Lord na walang bayad sa inyo. Yun yung ibinabayad sa inyo actually pag nagpunta kayo sa service. Yung iba ang pahalaga nila piso lang eh. Di ba? Hindi sila liliban sa trabaho. Amen. Sa anumang paraan dahil naghinayang sila sa piso. Pero pagka yung iglesia ang pinag-usapan, picnic tayo. Tagal na, 1 taon na tayo nagsisimba. Picnic naman tayo. Kalimutan muna natin yung Sunday. Di ba? Ang dali nilang kalimutan. Amen. Ano kaya kung sabihin ko, pagka-Sunday, pagka-holiday, lalo na katulad nito, pag nagsimba kayo, ibigyan ko kayo ng 500 bawat isa. Baka mas maraming magsimba. Lalo na tayong mamroblema dito sa Pasig. But you be coming for the value of peso. Pagka ganun. Pero hindi nyo ba naiintindihan kung ano yung natatanggap nyo pagkat maparito kayo? Pag naintindihan nyo to, hindi na kayo magpapaliban ng church. Di ba nanghihinayang iba, may double pay kayo makapasok. Di ba? Another 200 pesos lang yan. Samantalang dito si church, pag pumarito ka, ang ibibigay lang sa'yo, kapayapaan, pag-ibig, katatagan, kapahayagan, kaunawaan, can you say amen? Katatagan sa pananampalataya, kagalingan, kapayapaan, hindi masul. Hallelujah!
Amen. When we come, we are also being paid. Hindi nga lang material na bagay, kundi mga espiritual na bagay mula sa Espiritu ng Diyos. We can overcome. Hindi mabigat sa mga anak ng Diyos ang mamuhay ng kaaya-aya sa Kanya. Amen. Lord Jesus, salamat sa iyong salita. Salamat sa paalala, sa saway. Anuman, Panginoon, ang dating ng mensaheng ito sa aking mga kapatid, ikaw ito na nangusap sa kanila. Because you love them. You want them to be overcomers. Gusto mong maintindihan nila ang tunay na kahulugan ng world. Hindi lang alak, hindi lang pambababae, hindi lang adultery, but world. Ito'y napakalawak na bagay. Ngayon naman, nakita namin, ito ay galing sa Espiritu. And we want to be sensitive to that Spirit. Hindi namin hayaan na ito'y magkaroon pa ng puwang sa aming buhay. But we will overcome the spirit of the world because we have received the Spirit of God na sa pamamagitan nito ay nakikita namin kung ano yung binigay sa amin ng walang bayad. Mga bagay na hindi pwedeng lagyan ng tag, Lord. Hindi pwedeng bayaran. Bagay na walang hanggan. Lord, yun mga dapat namin pagpahalagahan kaysa sa mga bagay ng sanglibutan. Hallelujah. Tulungan mo aking mga kapatid na makita nila yun so that they can be real overcomers in this world. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Sa ilang sandali, manalangin tayo sa mga requests. Nabot natin sa Kanya. Sabi ito. Last call. Baka may totoo ito yan.
Praise the Lord. Hallelujah. Amen. I will be an overcomer. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. I will triumph in this trial. And facing. In Him, we can have peace and victorious. I will triumph in the trials. I will glory in the cross. I will stand upon the mountain, walk through the fire untouched. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has overcome the world. Ala tayo tumayo, pang inawit natin, awitin ito. First stanza. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, yes. This valley still my faith. Sin won't have the victory. I'll stand upon the word of God. I will overcome with Him. Let's sing it now. I will triumph in the trials. I will glory in the cross. I will stand upon the mountain, walk through the fire untouched. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has overcome the world. Think of this now. The trials may be great, but my God is greater still. So I walk out of this valley and proclaim the Father's will. And when it feels just like the end, He will open up the door. I know that I shall overcome and be much stronger than before. I will triumph in the trials. I will glory in the cross. I will stand upon the mountain, walk through the fire of God. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has overcome the world. The trials, glory in the cross. Thank you, Father. Glory against me, my strength is in the Lord. In me you shall have peace, you shall have strength, you shall have overcoming power, because I have overcome the world. One more time, hallelujah. We'll triumph in the trials, I will glory in the cross. I will stand upon the mountain, Lord, walk through the fire and touch. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for He has overcome the world.
Thank you, Father. Thank you, Jesus. Amen. Amen. There's a shout of victory in the camp. Thank you for the word, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. May sigaw ng tagumpay sa kampamento mo, Panginoon. Dahil minsan pa ang salita mo ay nagbukas ng aming mga espiritual na paningin para makita namin ang mga bagay na ito at aming matukoy ng malinaw kung ano ang aming kalaban. Amen. Kung gaano kalawak ang sakop nito at kung paano kami magtatagumpay. Una sa lahat, kailangan kaming mapasayo, Ama, dahil sa iyo ay may tagumpay. In this world, we shall have tribulation, Lord. Ang mundong ito, kontra sa amin, laban sa amin. Sisikiin kami. Pero nakita na namin ang aming posisyon sa iyo, Ama. We are more than conquerors through you, O God, that loved us and died for us. And so we claim our victory. Lord, yung mga natukoy naming mga espiritu ng sanglibutan ay hindi na namin muling hayaang humipo pa sa amin. In Jesus Christ's name. Lord, ang mga taong ito ay magiging mananagumpay sa iyo. Ang kanilang patutuo, Lord, ay magiging, Lord, puno ng pagtatagumpay at magbibigay ng papuri sa iyong banal na pangalan. Ang tagumpay mo ay magmamanifest sa buhay ng mga anak mo na narito. Magmula ngayon hanggang sa pagpapalit ng aming katawan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pagpalain ka ng Panginoon, magkamayan tayo sa isa't isa. I will triumph in the trials. I will glory in the cross.